Good morning guys, ayan, katatapos ko lang mag-drive, nasa parkingan ako. Dito tayo sa Riyadh, ayan. Ayan guys, may napanood na naman akong interview nung ombudsman yata yon, na sinabi niya hindi na mawawala yung corruption sa gobyerno. Ang kailangan lang talaga ng tao, may takot sa Diyos habang nagtatrabaho sa gobyerno, which is tama naman guys. Ako, marunong naman ako umanawa sa tao. Yung sinabi niyang hindi na mawawala yung corruption sa gobyerno, pwede, napapansin ko yan guys. Hindi na yun mawawala. Magmula siguro sa pinakamababang trabahador ng gobyerno, siguro yung janitor ng tanod ng barangay, hanggang sa pinakamataas, yung presidente na, merong corrupt. Yan guys, generalize na lang natin. Hindi na mawawala yan. Kasi maraming uri ng corruption sa gobyerno guys. Kaya napakasarap magtrabaho sa gobyerno kaysa yung kagaya nating nagtatrabaho tayo sa pribadong gobyerno, pribadong kumpanya. Kasi sa pribadong kumpanya, maliit na government lang yan eh. Makita ka lang ng accounting na nagnakaw, tanggal ka agad. Ganon kabilis ang justice sa mga private, di ba? Yung gobyerno kasi whole country yan eh. Kaya idinadaan yan sa due process. Yung sinabi niyang hindi nawawala yung corruption, totoo, hindi nawawala. Kaya nga ang ginawa nung batas natin guys, nagkaroon ng limit o tolerance na halimbawa milyon na yung nawawala sa iyo. Yung ikaw halimbawa, ikaw yung taga-handle ng pera, o yung department nyo, o yung barangay nyo, ikaw yung pinuno doon, o ikaw ang secretary doon, may questionable, halimbawa may nawawalang milyon, kahit 1 milyon lang yata, ewan ko lang kung magkano ang tolerance ng gobyerno para hanapan, para butasan ka na isa kang corrupt. Kasi yun naman talaga ang due process eh. Kapag pinahawa ka ng pera, nawawala milyon, pwede ka nang imbestigahan. Kasi yung mga pababa doon, halimbawa 1,000 lang, madali na lang gawing yan eh, lagyan ng punishment kung sino man yung naka-dispal ko. Halimbawa sa barangay nyo, yung kapitan 100,000 nawawala, madali na lang yun i-punishment siya eh. Halimbawa inutusan yung barangay tanod 1,000 nawawala, halimbawa pinabili lang siya ng isang gamit ng barangay, halimbawa ng isang sakit, medyo pinatungan niya ng 1,000, isa form of corruption na rin yung guys. Kaya nga nilagyan ng limitation. Kaya yung nangyayari sa bansa natin, yung matataas na halos milyon na yung nawawala, questionable o ninakaw, dinadaan sa kaso. Kaya ganyan ang government natin. Talagang di na mawawala yung corruption guys. Malilit na bagay, kahit nga piso lang kumuha ka sa kaban ng barangay nyo, isa form of corruption. Pero malilit na bagay lang yun, madali na lang ayusin siguro. Kahit ikaw, kapwa mo, uy, wag mong gawin yan, piso lang, balik mo, di ba? Napakadali na lang yon. Tapos yung sinabi niya, naantig ako doon na kailangan habang nagtatrabaho raw tayo sa gobyerno, yung mga government worker hindi tayo, kailangan sabayan nyo rin ng God-centered. Laging kasama ang Diyos sa pagtatrabaho nyo, which is tama naman. Kasi kung wala lagi sa inyo yung Panginoon, yung hindi mo nire-recognize yung Panginoon sa pagtatrabaho mo, makagawa ka talaga ng kasalanan guys. Kasi lagi mo iniisip, ako yung matapang, ako yung pinuno dito, walang makakawan sa akin, walang makakatingin sa akin, walang makakakontra. Iniisip mo lagi ikaw ang Diyos, kaya mali yung guys. May mga tao kasing gano'n na akala nila wala nang lalaban sa kanila, walang kokontra, kaya gano'n ang pag-iisip nila. Lagyan rin nila ng Diyos, di ba? Nag-comment nga ako doon. Oo nga, tama 'yon. Paano 'yan? May mga nakikita nga akong namumuno, minumura yung Diyos. Di ba? 'Yon, nagmumura. Doon pa lang ang tao nagmumura habang nagtatrabaho ka. Hindi na sentro sa iyo yung Diyos eh. Yun lang masasabi ko guys. Pwede yung sinabi niya, pero kayo, anong masasabi nyo guys? Maraming salamat, bye bye.